Nagbalik ang tagpo sa apartment ni Ding Feng. Sa loob nito, masarap na nakahiga si Yan Yongqing habang si Ding Feng naman ay masipag na nag-eensayo. Patuloy ito sa kanyang pagbubuhat ng dumbbell na may timbang na 50 kilo. Sinabihan siya ni Yan Yongqing, kakatapos ko lang pagalingin ang mga sugat mo. Gusto mo na agad magpakaubos ng lakas. Huminto si Ding Feng sa pagbubuhat at makikita sa mukha nito ang pawis. Sinabi niya kay Yan Yongqing, mas epektibo ito sa pagbawi ng lakas ko. Pero napansin ni Ding Feng, ilang araw ka nang nakakulong dito sa bahay. Bakit hindi ka tulad dati na palaging nagmamadali sa dungeon para mag-level up? Tumingin si Yan Yongqing at sumagot, sino ang nagsabi na hindi ako nag-level up? Ipinaliwanag niya kay Ding Feng, ang mga alagad ko ay kasalukuyang nagpapalevel sa dungeon na natuklasan ko. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng experience points ko. Malilipat ang eksena sa loob ng dungeon. Ito ay isang level 6 dungeon na tinatawag na Devil's Lair. Malakas na sumisigaw si Pondi, magpatuloy kayo. Huwag kayong tatamad-tamad. Si Pondi ay isa ng level 5 demon minion. Ang mga sinisigawan niya ay ang iba pang mga minions ng bida, si Rourke, isang level 5 demon, si Netahu, isang level 5 demon assassin, at si Argus, isang level 5 demon. Nagsalita si Netahu habang nasa kanyang demonic form. Tinawag niya si Pondi at sinabi, lahat tayo ay naglilingkod sa parehong Panginoon. Bakit ikaw lang ang may karapatang mag-utos sa amin? Itinaas ni Argus ang kanyang espada at sinabi kay Pondi, habang kami ay nagpapakahirap, ikaw naman ay nagpapahinga lang sa orihinal mong anyo. Bantayan mo ako, dahil hahatiin kita sa dalawa. Ngunit ngumiti lang si Pondi at hinawakan ang espada ni Argus. Sinabi niya, oh, please. Maliban sa hanggal na insektong iyon, ako ang pinakamatagal ng kasama ng Panginoon. At ang insektong iyon ay hindi mukhang matalino. Kung hindi kayo makikinig sa akin, sino pa? Tumingin si Netahu kay Rourke pero nagulat siya nang makita niya itong naaaliw sa isang maliit na insekto. Biglang nagpakawala si Pondi ng malakas na demonic energy mula sa kanyang katawan at sinabi niya sa kanyang mga kasama, sa halip na magtalo tungkol dito, bakit hindi natin pagtalunan kung sino ang mas makakapagbigay ng maraming experience sa Panginoon? Mabilis itong sumugod at dinaanan lang ang dalawa. Habang papalapit ito, sinabi niya, tingnan natin kung sino ang mas maraming maiaambag na experience sa Panginoon. Ang mga kalaban nila ay mga level 5 imp horde. Nang makalapit na si Pondi sa mga ito, ginamit niya ang kanyang malakas na apoy upang sunugin ang mga ito ng sabay-sabay. Dahil dito, nagbigay ng tig 15 experience points ang bawat demonyong napatay. Nang hamupa ang apoy, makikita ang mga buto na lang ng mga halimaw sa paligid, at unti-unti na rin itong natunaw at naglaho. May isang demonyo ang mabilis na lumapit sa likod ni Pondi at gumawa ng isang pag-atake. Habang si Pondi naman ay iniisip, ang demonic form na ibinigay ng Panginoon ay kamangha-mangha. Mas lumakas ang aking output. Ngumiti ng masama ang demonyo habang papalapit ang kanyang pamalo kay Pondi. Ngunit sa isang iglap, nagkahiwalay na lang ang kanyang katawan sa iba't ibang piraso. Tinanong siya ni Netahu, sobrang abala sa pagnanakaw ng mga kills kaya ni hindi mo na nabantayan ang sarili mong likuran. Biglang may isa pang demonyo ang sumugod kay Netahu. Wala siyang pakialam dito dahil para sa kanya, isa lang itong mahinang nilalang. Sinabi ni Netahu kay Pondi, gumagamit ka ng mga mana draining AoE attacks. Gusto mo bang ubusin lahat ng kalaban para wala nang matira sa amin? Pero hindi lang ikaw ang may AoE skills. Ginamit niya ang kanyang invincible blade sa demonyo kaya nahati ito sa dalawa. Samantala, hindi rin nagpahuli ang ibang demonyo dahil mabilis na rin silang sumugod. Naghanda si Netahu ng kanyang atake na tinatawag niyang invincible blade, grounded slash. Dahil dito, maraming demonyo ang namatay at ang lupa ay nagkawasak din. Tumingin si Netahu kay Pondi at tinanong ito, oh, paano? Hindi ba pantay lang ang AoE skills natin? Sa kanilang pag-uusap, bigla na lang tumalon si Argus sa ere.
Bumagsak siya sa unahan nila kaya napatingin na lang sila sa kanya. Sinabi ni Argus sa kanila, "Salamat sa pagtipon ng mga kalaban, Buddy." Nagalit si Netahu sa biglaang aksyon ni Argus kaya minura na lang niya ito. "Hayop ka, hindi ganyan ang tamang pagnanakaw ng kills." Samantala, si Pondy naman ay napapalakpak lang sa likod. Si Argus ay gumawa na ng kanyang atake at ginamit niya ang kanyang Holy Slash. Sa isang hampas, maraming demonyo ang tinamaan at namatay, kaya maraming experience points din ang kanilang nakuha. Sa kabilang banda, ang ating bida ay naglalakad lamang ngunit sunod-sunod ang natatanggap niyang experience points. Ibig sabihin, biglang lumobo ang experience points ko. Mukhang ang mga alagad ko ay nagsisimula ng magkompetensya sa loob ng Devil's Lair. Sa kanyang paglalakad, nakarating na rin siya sa isang portal. Biglang may tumawag sa kanya. "Halika rito." Nagulat si Yan Yongqing sa biglaang pagtawag sa kanya. Sa tabi ng gate, naroon ang isang level 5 dwarven warrior na si Dove, kasama si Ding Feng. Lumapit si Yan Yongqing kay Ding Feng at bumulong. Tinanong niya ito, bakit may dwarf dito? Kilala sila sa pagiging labis na sakam, handa silang ipahamak ang buong grupo kahit para lang sa isang piraso ng ore na kasinlaki ng bato. Ibinagsak ni Dove ang kanyang maso at sinabi sa bida, "Hindi totoo yan." Itinaas niya ang kanyang kamay at ngumiti. Madalas na hindi nauunawaan ng mga tao ang mga dwarf. Totoong isa sa aming mga lakas ang kasakiman. Pero gayon din ang katapatan. Hindi kailanman ipagkakanulo ni Dove ang kanyang mga kasama para lang sa kayamanan. Nagsalita si Ding Feng at sinabi sa bida, "Relax, matagal ko nang kakilala ang mga ito mula sa guild. Mapagkakatiwalaan sila." Ngumiti si Yan Yongqing at sumagot, "Sige na nga. Pero tatlo lang tayo, nasaan ang dalawa pa? Kung hindi kumpleto ang party natin, hindi tayo papayagang makapasok sa level 5 dungeon." Tumawa lang si Ding Feng at itinuro ang taas upang may ipakita kay Yan Yongqing. Sa kanyang pagtingala, nakita niya ang isang higanteng babae. Nagulat siya nang makita ang bida. Lumakad ito at lumabas mula sa likod ng bato. Siya ay isang level 5 giant archer na si Eileen. Nagulat si Dove dahil sa sobrang laki ng babae. Nahiya si Eileen, kaya mabilis itong bumalik sa likod ng bato. Nagtaka si Yan Yongqing at tumingin kay Ding Feng. Pinaliwanag ni Ding Feng, "Nakalimutan kong sabihin. Kahit na malaki siya, napakamahiyain niya talaga." Ngunit hindi na ito pinansin ng bida, kaya tinanong na lang niya, "Sino pa yung isa?" Bigla siyang napalingon nang may biglang nagsalita at humingi ng paumanhin, "Na-traffic ako kaya nahuli ako sa pagdating." Lumingon ang lahat sa pagdating ng kanilang huling miyembro. Ang huling miyembro pala nila ay si Zhu Yin, ang lalaking mahilig manghuli ng ibang tao para makakuha ng experience points. Humingi siya ng tawad dahil pinaghintay niya sila. Naisip ni Zhu Yin, "Hindi pa ako kailanman napunta sa sentro ng atensyon, at palagi kong tinatago ang tunay kong level. Malamang iniisip ng mga bagitong ito na mahina ako." Lumapit sa kanya si Ding Feng at sinabi, "Siya ay isang taong inirekomenda ng dating guild leader ko. Marami siyang pinagdaanan noon, kaya nakiusap siyang kupkupan ko siya." Nagpasalamat si Zhu Yin kay Ding Feng. Idinagdag pa ni Ding Feng, "Huwag kayong palilinlang sa mababa niyang level. Isa siyang malakas na control type support, kaya napakahalaga niya sa dungeon." Naging seryoso ang bida at naisip, itong taong to. Mukha nga siyang level 4. Pero may kakaiba sa kanya. Makikita ang mukha ni Zhu Yin na tila may masamang binabalak. Nagpatuloy na sa pagpasok sa dungeon ang grupo ng bida. Ito ay isang level 6 dungeon na tinatawag na Enchanted Forest. 2 oras ang nakalipas, habang nasa apartment pa ang mga lalaki, tinanong ni Ding Feng si Yan Yongqing tungkol sa sinabi nitong magtitipon siya ng isang grupo ng 5 tao para lumusab sa dungeon. Muling nagtanong si Ding Feng, "Talaga bang mahirap gawin yan ngayon?" Sumagot si Yan Yongqing, "Hindi naman. Ako na ang bahala rito. Pero sa pagkakataong ito, hindi sasama sa atin ang mga kaibigan ko." Sa tingin niya, hindi magandang ideya na isama sila kung sila mismo ay bumubuo na ng sarili nilang grupo.
Si Yan Yongqing ay sumagot habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. May isang dungeon na kailangan nating pasukin agad bago ito maaga ng ibang guilds. Bukod pa rito, pasok ito sa kinakailangang level. Biglang tumayo si Ding Feng mula sa kanyang kinauupuan at, bago lumabas ng pinto, sinabi niyang pupunta siya upang tipunin ang kanyang koponan kaagad at dapat ipadala sa kanya ang coordinates. Mabilis niyang hinayla ang doorknob at tumakbo palabas sa kalye. Sa mga oras na ito, madilim na sa labas. Sa loob ng kagubatan, ang mga lalaki ay tumingin sa paligid na may pagtataka. Si Zuyin ay nagsimulang manginig sa takot, niyakap ang sarili, at lumingon sa kanyang mga kakampi. Muli niyang tinanong ang mga ito, hindi niyo ba nararamdaman ang kakaibang nakakakilabot na aura rito? Mabilis siyang sinagot ni Ding Feng, wala naman. Sanay na ako rito. May isang nag-abot sa kanya ng lollipop at sinabing hawakan niya ito. Nagulat si Zuyin sa ginawang iyon. Ito pala ay ang mahiyaing si Eileen, na inabot sa kanya ang isang magic lollipop at sinabing nakakatulong ito upang mapakalma siya. Napakalaki ng lollipop na ito kaya hinawakan niya ito at nagulat. Wow! Lollipop ba talaga to? Para na rin itong sandata. Napansin ni Yan Yongqing ang kanilang usapan at naging alerto. Maya-maya, muli niyang tinanong, nasaan si Dove? Napatingin sa kanya si Ding Feng, tila pagod din sa sitwasyon. Samantala, si Dove ay namangha sa nakita niya sa harapan. Maraming maningning na kristal ang nakakalat mismo sa lupa. Matagal niya itong pinagmasdan at biglang sinabi, mukhang yayaman na ako. Natawa siya sa ideyang ito at sinimulan niyang hatiin ang ore sa maliliit na piraso gamit ang isang matalim na kagamitan. Nang tumingin siya sa malayo, nagulat siya nang makita na mas marami pa roon. Nasa paligid lang pala ang mga ito. Baka may bihirang mineral sa loob ng kuweba. Habang nakatingin siya sa malayo, napansin niya ang isang dilaw na liwanag sa di kalayuan. Lumapit siya sa gilid ng bangin at doon niya napagtanto na ito ay gintong ore na nagbibigay liwanag sa isang malaking bahagi ng lugar. Napanganga siya sa gulat at sumigaw, wow! Isang pambihirang kayamanan. Hindi na siya nag-isip ng 2 beses at agad siyang tumalon mula sa bangin, sabay sigaw, akin na lahat ito. Masayang-masaya si Dove at natawa pa siya. Nang bumagsak siya sa lupa, agad niyang pinalo ang ore gamit ang kanyang sandata. Ngunit bigla itong tumigil sa pagningning. Napahinto siya sa pagtataka at napasigaw, anong nangyari? Samantala, ang mga kasamahan niya ay lumiling-linga sa paligid. Nagsalita si Ding Feng, ang tagal na niyang nawala. Sigurado ka bang dito siya pumunta? Sumagot si Zuyin, baka may mga minahan sa lugar na to. Biglang nagsimulang bumagsak ang mga bato mula sa kisame, at kasabay nito ang isang malakas na sigaw. Niyanig ang buong paligid. Napaatras si Ding Feng sa takot at sumigaw, ano to? Anong nangyayari? Itinuro niya ang kanyang daliri sa isang direksyon at napansin niya kung paano tumakbo ng ubod ng bilis si Dove papalapit sa kanila. Muli niyang tinanong, hindi ba? Dwarf siya. Si Dove ay desperadong tumatakbo palayo sa ilang mga halimaw na gawa sa bato na papunta sa direksyon nila. Ngumiti si Ding Feng at muling nagtanong, talaga bang natatakot ka lang sa mga bato? Agad niyang hinugot ang kanyang espada, ngunit sa mismong sandaling iyon, isang nakakatakot na halimaw ang lumitaw sa likod ni Dove. Isa itong rare boss, isang level 7 Statue of Tears of Hatred. Dahan-dahan itong tumayo sa kanyang mga paa at lumitaw na napakalaki. Nagsimula itong sundan si Dove, kaya napasigaw si Ding Feng, anong klaseng halimaw yan? Si Zuyin, sa kabilang banda, ay tiningnan ng mga halimaw na may kalma at walang emosyon. Sa kanyang isipan, lahat ng to dapat ay magiging biktima ko, pero mukhang may mga ibang kalaban din. Sayang, hindi ko makukuha ang experience point sa pagpatay sa kanila. Pero kahit papaano, makakaligtas pa rin ako. Sa sandaling iyon, tumalikod siya at tumakbo sa ibang direksyon. Si Ding Feng at Yan Yongqing ay nagtinginan habang sinusundan siya ng tingin na may pagtataka. Biglang lumitaw ang isang matengkad na berdeng liwanag mula sa loob ng kuweba, kasabay ng isang malakas na pagsabog.
Pagkatapos ng pagsabog, napuno ng makapal na usok ang buong kuweba. Si Ding Feng ay tumalon ng mataas at patuloy na tumakbo palayo mula sa napakalaking estatwa na patuloy na humahabol sa kanya ng mas mabilis at mas mabilis. Biglang binuksan ng estatwa ang bibig nito at nagsimulang maglabas ng matingkad na berdeng kislap. Ang mga ito ay lumabas mula sa bibig nito at nagliwanag sa buong paligid. Si Yan Yongqing at Ding Feng ay napatingala sa gulat at napahinto bigla. Tinanong ni Ding Feng, anong balak mong gawin? Sumagot si Yan Yongqing, imposibleng iwasan ang ganitong klaseng atake. Dapat kayong tumayo mismo sa likod ko. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang dalawang daliri niya at ginamit ang Shield of Light spell. Sa pamamagitan nito, nakalikha siya ng isang harang sa paligid niya at ng kanyang mga kasamahan, na pansamantalang nagprotekta sa kanila mula sa papalapit na berdeng kislap. Nang bumangga ang mga sinag ng liwanag sa harang, hindi ito tuluyang tumagos. Patuloy itong hinawakan ni Yan Yongqing, at biglang itinaas niya ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang enerhiya ng estatwa at ang puwersang lumalabas mula sa kanyang kamay, na may pulang liwanag. Napagtanto niya ang sitwasyon at agad na lumingon sa kanyang mga kasama, sabay sigaw. Delikado to. Habang nakatingin siya sa kanyang grupo, napag-isip niya na. Ang asido ng level 7 boss ay unti-unting sumisira sa level 5 color shield. At ang time-burning shield ko ay kaya lang protektahan ang sarili ko. Delikado sina Ding Feng at ang iba. Dahil dito, agad siyang gumamit ng isang madilim na pulang mahika na tinatawag na Servant Master Feedback. Mula sa kanyang palad, lumabas ang madilim na sinag ng liwanag na kumalat sa buong paligid at bumalot sa kanyang mga kakampi. Mula rito, isang level 5 demon servant na si Rourke ang biglang lumitaw, at agad niyang ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin sa isang nakakatakot na ngiti habang nakatingin sa kalaban. Si Dove ay natakot at napabulong sa sarili. Hindi ako nananaginip, di ba? Kailan pa natutong mag-summon ng demonyo ang mga adventurers? Ni ang pinakamalalakas na adventurer sa mundo ay hindi kaya ito. Biglang iniangat ni Yan Yongqing ang kamay niya sa gilid at inutusan si Rourke na maghukay ng tunnel para makatakas ang lahat. Mabilis na sumunod si Rourke, sinaksak niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagsimulang gumawa ng isang napakalaking butas. Makalipas lang ang ilang saglit, handa na ang lagusan. Dumaan na kayo rito, sigaw ni Yan Yongqing sa kanyang mga kasamahan. Nakatayo si Ding Feng sa gilid ng tunnel at nagtanong. Ikaw? Sumagot ito ng may kumpiyansa. Ayos lang ako. Samantala, si Eileen, na naglilinis ng natirang mga halimaw, ay nagtanong sa iba. Dumaan na kayo, pero, ano ang mangyayari kay Yan Yongqing? Sumagot si Ding Feng, kung bitawan niya ang harang, mapupuno ng asido ang tunnel. Muling nagtanong si Dove, ibig sabihin, hahayaan natin siyang mamatay. Ngumiti lang si Yan Yongqing at sinabing, ayos lang, makakakuha rin ako ng bagong level. Naguluhan si Dove at muling nagtanong, anong ibig mong sabihin? Paano nangyari yun? Samantala, nasa isang gilid ng bato si Zhu Yin, tahimik na pinapanood ang papalapit na estatwa na may matingkad na berdeng liwanag mula sa malayo. Sa isip niya, buti na lang at nakatakas ako. Kung hindi, naging pulang latak na rin sana ako, katulad ng mga hanghang na yan. Sa sandaling tumama ang estatwa sa barrier, nagsimulang lumabas ang parehong berdeng sinag mula sa mga mata ng nilalang. Sa ilalim ng harang, mabilis na iniunat ni Yan Yongqing ang kanyang kamay sa gilid at ipinakalat ang sarili niyang enerhiya sa paligid. Maya-maya, tumilapon palayo ang berdeng sinag sa napakalayong distansya. Nagulat siya sa nakita at sumigaw. Ano? Naisangga ko ang atake ng boss. Bukod pa rito, napagtanto niya. Hindi lang ito isang level 7 boss, isa rin itong rare boss. Paano ko ito nagawa? Kasabay nito, umilo ang kanyang katawan, at tumaas ang kanyang level sa level 6. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang mahiwagang kulay rosas na liwanag, at kasabay nito, lumabas ang isang system notification. Ang time-burning shield
ay na-upgrade na sa Time-Burning Armor. Ang bagong Time-Burning Armor ay mas malakas sa pagsipsip ng pinsala kaysa sa dating shield, ngunit mas mabilis itong kumonsumo ng mana. Tatagal ito hanggang sa maubos ang kanyang mana. I got so much money.